Nakumpirma na mga kapatid at sa wakas nasagot na ng Armed Forces of the Philippines ang matagal na nilang katanungan sa kanilang mga isipan kung paano nalalaman ng China agad-agad yung kanilang mga galaw. Like for example, magde-deploy sila ng mga barko sa West Philippine Sea. Bago pa man sila dumating doon sa pupuntahan nila mga tol, may mga nakaabang ng barko ng China na ang naiisip na nga siguro may may nagtatraidor sa hanay natin. Baka mayroong mga pro-China rito na bayad na. 'Di ba minsan magulo rin sa isip 'yon, pero ngayon nakumpirma na kung paano nangyayari 'yon, na nalalaman ng China yung galaw ng Pilipinas dahil nga dito sa mga nahuling spy, mga Chinese spy na nagmamanman sa Pilipinas, no, sa mga barko ng Pilipinas. Ayon yan mismo sa Armed Forces of the Philippines. So etong balitang to mga tol ay mula sa UNTV News. No, samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to at bigyan natin ng opinion, reaksyon, komentaryo at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga kapatid at huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so panoorin na natin to mga tol. Matagal nang palaisipan sa sandataang lakas ng Pilipinas kung paano agad nalalaman ng China ang mga isinasagawang rotational and resupply mission sa West Philippine Sea. Di ba nga minsan naghihinala na tayo, no? Baka naman kasi may mga spy na nakapasok na sa hanay ninyo, di ba? Baka may mga spy na nakapasok mga tol sa AFP o kaya sa PCG na nagtatrabaho na pala dyan, nalalaman yung mga kilos at galaw. Ngayon pala, ay ito pala mga tol ang dahilan, no? Dahil sa mga nagpapanggap na turista pero biglang naglalagay ng CCTV sa puno tapos nakatutok sa karagatan. Kaya paalis pa lang yung barko, alam na agad. Pero nasagot ito at nakumpirma ang kanilang hinala kasunod ng pagkakahuli sa 5 umano'y Chinese spy nitong January 24 at 25 na sangkot sa pagsasagawa ng Intelligence Surveillance and Reconnaissance Operation o ISR sa mga naval stations sa Palawan. Kung real time po yun, alam nila kung saan yung mga barko natin, alam nila kung anong oras umalis. Kaya nga po pala, no, we were wondering at first, a few years back, kung bakit tuwing nagre-resupply mission tayo, pag alis pa lang nung barko natin, alam na nila. Alam na agad, no? Kasi malalaman saang station umalis yan o saang pantalan umalis yan. Ano ba pinakamalapit na location na pwedeng puntahan yan? O alam na agad kung saan pupunta yan. Aabangan na agad yun. Alam naman natin mga barko ng China, nakapalibot yan mga tol sa buong West Philippine Sea. Napakarami kasi nilang barko mga tol. No? So we found out that from the very start ay namomonitor na pala nila. Real time. Ibig sabihin nun mga tol, ganyan kahina yung seguridad natin dito. 'Di ba? Ganyan kahina. Kasi mga tol, sa ibang bansa hindi ka pwedeng makalapit basta-basta ng may mga yard kung gaano ka lang kalapit pwedeng makalapit sa mga military base nila. 'Di ba? Tapos may mga jamming pa doon. Di ka pwede magpalipad ng drone, di ka pwede basta-basta magpakawala ng signal. Basta sa mga lugar na malapit sa mga kampo ng militar, bawal. At 24/7 ang ibinabato na impormasyon na nakukuha ng mga Chinese sa pamamagitan ng mga military-grade surveillance camera na high resolution, solar-powered, Wi-Fi equipped at may night vision capability. Hindi lamang isa kundi marami pang CCTV ang natuklasan na inilagay sa Hulugan Bay sa Palawan. Diba? Hulugan Base sa Palawan. Doon mismo, no? Sa may base. Kung saan nandoon ang Naval Detachment ng Philippine Navy. At maging sa Buliluyan Port na karaniwang jump-off ng PCG kapag nagkakaroon ng RORE mission. Ngayon, eto na. Dahil nga nalaman nila na may mga nagmamanman dito sa base na to, sa lahat ng EDCA site, sa lahat ng base mga tol, dapat i-check na nila yung vicinity nun, yung mga paligid nun. 'Di ba? Dapat meron silang safety net na kung gaano dapat kalayo. At pag medyo malapit-lapit na, meron dapat silang mga jammer, no? Mga nagja-jam ng signal, di ka pwedeng basta-basta magpalipad ng drone o kaya ng mga wifi o signal na dapat may militar lang ang may access sa area na 'yon. Bantayan na nila maigi 'yon, dapat wala nang nakakapasok.
Ayon sa AFP, 2023 pa lamang minamanmanan na nila ang mga ito. From the very start, ay namomonitor na pala nila. So we did not just find this one CCTV. Marami pa hong nakalagay. No? Meron kaming nakita at least 4 pa na mga CCTV na nakakalat po dun sa Ulugan Bay. No? So of course, we were alarmed by this. Kaya't as early as 2023, 2024 ay talagang nagmamanman na po tayo dyan. Maging sa Maynila at Subic, naglagay din sila ng CCTV camera. Pero hindi pa tukoy kung saan eksaktong ipinapadala ang mga nakukuhang video. Sa tulong ng intelligence operation ng Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation, na suportado ng extrajudicial confession ng mga saksi kung saan pumupunta ang mga nahuling sospek. Nahuli ang 5 sospek sa Naiya, Binondo, Intramuros at Dumaguete. Grabe no, kalat-kalat mga tol no. Binondo, Dumaguete. May kaugnayan din Maynila. umano ang mga nahuling dayuhan sa grupo ni Deng na nahuli noong January 17. This is perhaps just the tip of the iceberg. Sa tingin ninyo, may mga padrino kaya to mga to? Ano sa tingin ninyo mga tol? Yun lang naman ay tanong, no? Komento kayo sa ibaba. Sa tingin nyo ba meron sila mga protector? Di ba? Mga nasa politika o kaya mga mayayamang tao rito mga tol? Ano sa tingin ninyo? Marami pa ho tayong pwedeng mahuli na mga ganitong activities, no? And we are in the process of also building up the intelligence against this. Sa video na nakuha ng National Bureau of Investigation na may petsang November 2, makikitang nagpapalipad ng drone ang mga Chinese O yan no, mga drone. at kinukuhanan ng video ang mga barko ng PCG at Philippine Navy na nakahimpil sa Palawan. Di ba dapat yung sa mga ganyang lugar na may mga militar, mga barko ng militar, di ba? Dapat ano yan, meron silang jammer dyan na hindi basta-basta makakapasok o makakalapit yung mga kahit na anong uri ng drone, 'di ba? O kaya signal. Basta pag lumalapit sa mga area na yan, dapat protected nila yan, no? Dapat may ganun tayo Kaso, alam nyo na, teknolohiya natin. Kabilang sa mga minamanmanan nila sa Palawan, ang Naval Detachment Oyster Bay sa Puerto Princesa, Coast Guard Station, Antonio Bautista Air Base, Del Pilar Naval Base at Dockyard ng Philippine Navy. Naglagay po sila ng CCTV camera, a high-resolution solar-powered camera na nakapokus po sa ating dagat kung saan dumadaan yung mga barko natin papunta sa West Philippine Sea at bumabalik. So monitored po. Kaya napansin nyo po siguro, magdadala pa lang ng food supply ang ating mga barko, may nakaabang na. Alam doon. na. However, this group was seen frequenting Ulugan Bay, Puerto Princesa, and they were conducting aerial surveillance and reconnaissance, collecting imagery intelligence on the Naval Detachment Oyster Bay or NDOB in Barangay Bahili. Ano rin kaya nararapat na kaparusahan para sa mga ganito, no? This detachment is part of the Philippine Navy's Naval Forces West or NAV4 West and is strategically positioned near the South China Sea. Samantala, kahapon January 31, binasahan na ng sakdal si Deng Yuanqing at 2 Pilipino na kasama nito na nahuli ng NBI at AFP noong January 17 sa Makati City dahil din sa pang-eespiya sa mga mahahalagang infrastruktura sa bansa. Not guilty plea ang kanilang inihain sa korte. Ryan Lacanlale, UNTV. Grabe, no? Talagang nakakaalarma yung mga ganito, mga tol. 'Di ba? Kasi biruin mo itong mga militar natin, no, na dapat sila nagbabantay sa ating bayan, binabantayan din pala sila, no? Ang matindi ng mga tol, sa isip nila, no, may question sa isip nila, teka, paano nalalaman ng China? Papaalis pa lang tayo, hindi nga natin to iminidye, hindi nga natin to isinapubliko sikreto nga lang tong pag-alis ng barko natin para magdala ng supply Pero alam agad ng China, siguro dun sa base nila nag-aaway-away na rin sila, no? Sino sa inyo mga nagtataksil?
Paano lalalaman ng China na may papaalis tayong barko? Ayun pala mga tol, may mga nakamasid na sa kanila since 2023, sabing ganun mga tol. No? So ngayon, dahil nga dito sa mga nahuli, na-solve na yung kumbaga yung puzzle no sa isip nila at alam na nila kung ano dahilan. Ngayon, mas lalo sila dapat maging maingat. Dapat sa lahat ng mga naval base o kaya sa mga base, mga EDCA sites, halughugin na nila yung mga paligid nun. Baka may mga nakatutok ding CCTV, di ba? Grabe. At kung pwedeng alamin din nila, baka may mga protector tong mga to, di ba? Alamin na rin nila yun. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.